Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, January 28, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na hayaan mong ang Diyos ang magtayo. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 4 to 17, may magandang plano si Haring David. Gusto niyang magtayo ng bahay para sa Diyos. Maganda ang intensyon. May malasakit, may pananampalataya. Pero sinagot siya ng Diyos ng isang bagay na maaari ikagulat natin. Hindi ikaw ang magtatayo ng bahay para sa akin. Ako ang magtatayo ng bahay para sa iyo. Parang sinasabi ng Diyos, David, salamat sa intensyon mo. Pero hayaan mo muna akong kumilos. Napakalapit nito sa karanasan ng mga nasa uniform service. Madalas, ganito ang nangyayari sa atin. Lord, ito ang plano ko. Lord, kakayanin ko ito. Lord, kailangan kong maging matatag. Lord, hindi pwedeng bumigay. At dahan-dahang napapagod ang isip. Nabibigatan ang loob. At tahimik na nauubos ang lakas. Minsan, ang stress at burnout ay hindi dahil sa trabaho lang, kundi dahil tayo ang gustong magtayo ng lahat mag-isa. Ngayon, sinasabi ng Diyos, hayaan mo akong tumulong. Hindi lahat ay kailangan mong buhatin mag-isa. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 1 to 20, ikinwento ni Jesus ang tungkol sa binhi. Iisa ang binhi, ang salita ng Diyos. Pero iba-iba ang lupang tinaniman. May lupang daanan, narinig, pero hindi pinansin. Mabato, may sigla sa umpisa, pero mabilis sumuko. Madamo at matinik, nasakal ng alalahanin, problema at pagod. Mabuting lupa, tahimik, matiyaga at namumunga. Para sa mga sundalo, police, Coast Guard, bombero, jail officers, madalas ang salita ng Diyos ay nasasakal ng pagod sa duty, takot sa operasyon, problema sa pamilya, pressure sa trabaho, at pakiramdam na kailangan kong kayanin. Hindi masama ang maging matatag. Pero ang pananampalataya ay kailangan ding may lalim. Ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino. Isa siyang napakatalinong pari at guro ng simbahan. Pero ang tunay niyang lakas ay ito. Hindi siya nagmadali sa pananampalataya. Pinag-isipan niya, ipinanalangin, at isinabuhay ang katotohanan. Itinuro niya sa atin na hindi kalaban ng pananampalataya ang pag-iisip. Hindi kasalanan ang magtanong. Ang tunay na paniniwala ay may ugat sa isip at sa puso. Si Santo Tomas ay mabuting lupa. Hindi siya mababaw. Hindi siya padalos-dalos. Hinayaan niyang ang Diyos ang magtayo ng kanyang buhay. Ito ang hamon sa ating lahat. Lalo na sa mga nasa serbisyo. Hindi sapat ang tapang lang. Kailangan din ng tahimik na pananampalataya. Kailangan ng oras kasama ang Diyos. Kahit sandali lang. Mga kapatid, anong uri ng lupa ang puso ko ngayon? Sarado ba dahil sa pagod? Mabato dahil sa takot? Nasasakal ng alalahanin? O handang makinig, maghintay at magtiwala? Tulad ni David,
Baka gusto nating magtayo para sa Diyos. Pero mas mahalaga ang paanyaya ngayon. Hayaan nating ang Diyos ang magtayo ng ating loob. Kapag ang Diyos ang nagtayo, matibay, tahimik, at pangmatagalan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kaming magtiwala sa iyong gawa. Lalo na kapag kami ay pagod at nahihirapan. Gawin mo kaming mabubuting lupa ng iyong salita. Palalimin mo ang aming pananampalataya. Palakasin ang aming loob at alagaan ang aming mga pamilya. Ikaw ang magtayo ng aming buhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santo Tomas de Aquino, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.